welcome to another video. And for today, I will be talking about the accessories that we bought for our Kia Sonet. Of course, we need to be here sa car para mapakita ko yung mga accessories na binili namin and ano yung mga talagang recommended ko na bilhin ninyo. So, ifa-flash ko na lang sa screen yung mga accessories para makita nyo sila ng maayos. Okay, simulan natin dito sa Sunshield. Nakalimutan ko na kung anong brand nito, basta nag-search lang ako dun sa TikTok. And yeah, happy naman ako dito sa nabili namin, even though meron akong bago na nakita, pero okay pa rin naman to. So dito na side is black, tapos yung nasa labas is yung gray. Ayan siya. So talagang helpful siya, lalo na for us na wala kaming sariling parking na merong shade. So we have to use this para hindi masyadong mainit dito sa dashboard. So ayan, to keep it cool, ganyan. So parang mas malaki lang siya. Di ko alam kung anong size na nito. So lahat ng links ng mga accessories ilalagay ko na lang sa description. So ayun, this is one of the things na I recommend sa mga dapat mong unahin na bilhin once you get your Kia Sonet car. Tapos, we also have this organizer right here. Mura lang din to siya. Tapos, sa TikTok ko lang ata din nabili. Kasi halos lahat ng mga pinag-check out ko sa TikTok before. Ayan, pwede mo siyang lagyan ng license mo. Tapos, meron, or if meron kang mga cards like Petron or kahit anumang pwede nyo ding ilagay dyan. At mga important papers, documents, pwede nyo ding ilagay kasi meron siyang zipper dito. Ayan. So, kailangan nyo ding bilhin to. Another thing is itong CU Green. So, this is actually very helpful. Ayan, dala ko yung phone ko. Dinikit ko dito yung sa phone case ko yung metal para ididikit na lang natin dyan. Yan. So, ganyan. Minsan kapag gusto kong mag-video, ayan. So, ganyan lang. Para magkaroon ako ng shot ko kapag nagde-drive. Ito yung ginagamit ko. So, very convenient, and if gusto mo rin na like, importante to kahit anumang car yung meron kayo. Kailangan nyo to, especially if, gumagamit kayo ng Google Maps, ganyan. Pero usually naka-CarPlay naman kami, so dito lumalabas sa screen yung mga kung anik-anik. So, i-on natin. Hindi ko pala siya na-on. So, ayan. Pwede nating makonect dyan sa Apple CarPlay. Tapos, meron ding maps. Ayan. So, yung gamit namin is Google Maps, hindi dito yung Pero, ayan. So, pakita ko lang yung aming infotainment. So, touchscreen yan siya. So, since si LX80 yung sa atin, maliit lang yung screen compare doon sa top variant. Pero, okay naman na yan. Yung dashcam pala namin nandito sa likod. Mura lang din to sa Shopee or sa TikTok. Nakalimutan ko na kung anong brand to. Basta, hanapin ko na lang siguro yung ilalagay ko sa video, yung picture niya para makita nyo naman. So, meron din pala akong mga ganito, yung sasabitan ng mga bag, mga groceries na pinamili nyo, ganyan. So, tatlo actually to, di ko alam ba't nawala. Nawala yung isa, nandito yung dalawa. Bumili din kami ng sun or rain visor ata yung tawag doon. Nandyan siya sa bintana. Sa Shopee ko nabili. Ililink ko na lang din siya sa description. Tapos, pa ba? Bumili kami dati ng blind spot mirror kaso hindi siya nag-stick. Nawala na siya. So, for a while, we've been driving nang walang blind spot mirror. Okay naman. Pero, yeah, for me, parang okay lang din naman sa akin kasi mas nadidistract ako. Siguro kasi hindi ko alam kung hindi ko pa talaga sanay gamitin yung blind spot mirror. Pero actually, helpful naman yon
to really see yung side. Especially if nagda-drive kayo sa masikip na daan, so makikita nyo talaga yung gilid. Especially for me na hindi ko pa talaga alam kung paano mag-estimate, if mahuhulog na ba yung gulong sa gilid ng kalsada, ganyan. So helpful talaga yung blind spot mirror. We also bought mud guards para hindi masyadong kapag maputik, especially ngayon na tag-ulan na. So talagang magagamit yung mud guards. Yung sa trunk pala, bumili din kami ng mat for that. Flash ko na lang dito yung itsura ng trunk mat. Pero we're planning to buy new mga matting para mas madaling linisin, ganyan. Pero okay lang naman tong fee na nakuha namin from the casa. So, ito lang naman talaga yung mga ginagamit ko. Ito pala yung pinaka important for me as a small driver. So, since mataas yung dashboard ng Kia Sonet and maliit lang ako, so, kailangan ko ng seat cushions para mas ma-boost yung height ko kasi for this variant, wala siyang adjustment, height adjustment yung seat ng driver. Pero, napoposition ko naman na ng maayos yung sarili ko. Kinailangan ko lang talaga ng dalawang seat cushion. Yung isa is, yung nasa ilalim is, meron siyang options kung gaano kakapal. So parang, nakalimutan ko na kung ano yung thickness na napili ko. Tapos yung isa naman is mas makapal siya. Hindi ko rin matandaan kung ano yung measurement. Pero ayun, I am sitting on the seat cushions at the moment para mas malinaw at mas makita ko yung kalsada kasi nung pagkakuha namin ng sasakyanan yung first time ko umupo dito sa driver's seat, wala talaga akong makita na kalsada. So, nagpanik ako and buti na lang talaga merong mga ganitong cushion. Hindi siya masakit sa puwet kahit mag long drive kayo. Comfortable pa rin siya. Like, parang lang, nasanay na ako sa kanya na feeling ko yun na yung kasama or yun na yung talagang seat ng sasakyan. Pero it's actually a seat cushion. So, actually yung makapal na seat cushion, pwede mo din siyang ilagay sa likuran mo if you want. So, if matangkad ka naman and gusto mo lang talaga ng mas comfortable yung pagdadrive mo, pwede mo siyang ilagay sa likod kasi soft talaga siya. And hindi siya mainit kasi mesh or net type yung fabric. So, yeah. Bumili din kami ng early warning device. Nasa likuran siya, hindi ko na siya mapakita. Hanapin ko na lang yung picture, pero nandun na siya sa ilalim, sa trunk space, kung saan nandun yung spare tire. Kasi meron siyang lalagyan and then compact naman siya, so hindi siya masyadong kumain ng space. So talagang kumasya siya doon. So it's very important na meron kang early warning device kasi para in case of emergency, like nasiraan yung kotse, pwede mong malagay agad siya sa kalsada para mapaalam mo sa mga nasa paligid na kailangan mo ng tulong, may issue or may problem sa sasakyan. Siguro i-mention ko na rin dito yung experience ko or yung thoughts ko about the Kia Sonet. So basically, actually nung pumipili pa kami, yung kinonsider ko talaga is yung manual transmission, yung pinaka low variant. Kaso nung nag-driving lesson ako, na-realize ko na hindi pala siya ganun kadali, especially if traffic. So laging namamatay yung car, tapos magpapanik pa ako. So ayun, sinabi din kasi ng friend ng partner ko na nagwo-work sa isang dealership din, mas better talaga daw yung automatic kapag nasa city ka. So, ayun, buti na lang talaga automatic yung napili namin. Kasi mas smooth lang siya and very convenient. Hindi mo na kailangang mag-shift ng gears. Hindi na ako namamatayan ng car sa kapag nasa stop sign or kapag nasa stoplight ka, tapos kapag nag-green light na, hindi ka agad so wala na akong ganong problems kasi automatic yung pinili namin. And ito din naman yung first car namin. And yung mga una kong na-drive siguro is yung sa driving school. Okay din naman. Like, wala akong masyadong smooth lang din naman siya gamitin. And
ayun, siguro i-vlog ko na lang din yung 1 year na PMS na supposedly 20,000 kilometer dapat pero nasa 4,000 pa lang kami kahit 1 year na yung car. So, ayun siya, magva-vlog na lang siguro din ako separately ng kung anong ganap doon sa PMS, magkano yung babayaran, mga ganun. So, ayun, nag-enjoy naman ako and super super thank you pala sa mga nagko-comment. Hindi ko talaga in-expect na yung simple na honest review ko na video, talagang merong nag-comment and naka-appreciate. So, I really really appreciate you guys and salamat sa suporta ninyo. And if hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and let me know kung ano yung mga gusto nyo pang content about the Kia Sonet or anything else kasi I also share about becoming a VA in this channel. So, kung ano yung trip ninyo, try nating just let me know in the comments kung ano yung gusto ninyong content and try nating gawin yan. Kasi masyadong busy tayo sa pagiging VA, pagiging mommy, ganyan, pagiging driver. So, ayan siya. Pero ayun nga, thank you so much sa mga especially dun i-flash ko na lang dito yung screenshot siguro. Kasi sabi niya, nag-look forward daw siya sa mga videos natin about the Kia Sonet. So, yeah, hindi ko talaga in-expect na maraming matutuwa dun sa honest review ko kasi hindi naman ako car enthusiast, hindi naman ako expert. Talagang shinare ko lang yung experience namin, ganyan. So, actually, yung issue ko lang talaga siguro na share about the Kia Sonet is yung sa power window, which is a very common issue naman talaga. Kahit i-research ninyo, talagang mag-show up yung issue about sa power window. So, i-bring up or isasali ko na lang din siguro sa next vlog ko dun sa PMS kung anong mangyayari. Kasi I already informed them about the issue and I think they already know that naman kasi common issue nga siya sa Kia Sonet. Pero, ayun nga, hindi naman siya sira. Talagang minsan hindi siya nag-oo or hindi siya gumagana, like hindi siya nagda-down. Pero kahapon nag-down siya, i-try natin ngayon. So, minsan kasi gumagana lang siya kapag doon mo sa control doon sa passenger side. Pero, ayan, gumana siya today. Di ko na alam kung ano na naman sasabihin nila kasi gumagana naman na siya. Minsan lang kasi hindi talaga siya gumagana dito sa side ko na controls. So, ayan. Ayun. So far, maganda naman yung experience namin with the Kia Sonet. We're really happy with our choice. So, I guess yun lang naman yung mga gusto kong i-share. If may makalimutan ako, siguro na lang tayo. Gagawa na lang ulit tayo ng panibagong video para at least meron tayong video sa future. Pero yeah, let me know kung ano yung mga gusto nyong makita dito sa channel natin. Thank you so much sa mga nanood and if hindi kayo nag-subscribe, paki-subscribe naman. Paki-subscribe na lang ako if you want para hindi nyo ma-miss yung mga future uploads natin. Feel free to leave suggestions, feedback. I would really appreciate kasi makaka-help yan for me to improve and mabigay ko yung content na gusto ninyo. Sa abot ng makakaya ko, gagawa natin ng video yan sa future. So, we'll end this video now and I'll see you in my next one. Bye!